Eto na ang cheese bread na hindi mo kayang tanggihan. Malambot, cheesy at bagong luto. Baka sobrang sarap, hindi mo na maipamimigay. Hindi nyo na kailangang bumili ng tinapay dahil kayang-kaya nyong gawin ito. Ang una nating gagawin ay ang stracel. Maglalagay tayo ng 2 and 1/2 cup ng bread flour. 1 cup ng brown sugar, pwede nyo itong dagdagan kung gusto nyo mas matamis. 1 cup ng margarine or pwede rin yung butter. Importante yung ating margarine para sa ating stracel para maging crunchy at flavorful at appealing ang ating stracel. At ang sikreto, 1 cup of powdered milk para creamy at milky ang ating stracel. Binabalanse din ito ang alat ng margarine at tamis ng asukal, kaya hindi nakakaumay. At para mas lalong rich ang flavor at mas makatotohanan ang ating cheese bread, maglalagay tayo ng 200 grams ng grated cheese. Kapag hinalo na natin to, dapat magbukhang-buhangin, hindi basa. Ang goal natin dito ay maging crumbly na texture at nagto-toast sa ibabaw ng cheese bread. So, ganito na nga itsura niya. Parang may similarities siya ng itsura ng pulboron. Para sa dough natin, ihalo natin ang 200 grams ng sugar, 1 tablespoon ng rock salt, 15 grams ng yeast, 1 cup ng powdered milk, 1 cup ng evaporated milk, or pwede kayong gumamit dito ng full cream milk, 2 medium eggs. Ang protina ng itlog ang tutulong sa pagpalambot at pag-alsa ng ating dough. 1 cup of water. At dito pagsamahin natin ang 500 grams ng bread flour at 500 grams ng all-purpose flour. Magandang kombinasyon ito sa tinapay dahil ang bread flour ay mas mataas sa protein content at magpapalakas ng gluten structure, samantalang ang all-purpose flour naman ay mas mababa pero magpapalambot naman ito at hindi titigas ang ating tinapay. Maghalo din tayo ng 130 grams ng margarine or pwede kayong gumamit dito ng lard. Haluin muna natin ito sa bowl bago natin ito masahin. Kasi mahirap itong masahin pagkalat pa yung ating harina. At kapag medyo na-incorporate na ang ating wet ingredients, pwede na natin gamitin yung ating malinis na kamay para sa paghalo. Pwede kayong gumamit dito ng dough mixer, pero kung wala, pwede namang mano-mano. Nag-sprinkle lang ako ng konting harina sa aking working table para mas mamasa ko ang aking dough. Importante dito na mapakinis natin siya at maging elastic yung ating dough bago natin ito pagpahingahin. At pag ganito na siya kakinis, ay pwede na natin tong ilagay sa ating bowl. Tapos takpan natin siya ng malinis na towel. Iiwan natin siya ng 2 hours para umalsa. Pagkatapos ng 2 oras, balikan na natin yung ating dough. Susundukin lang natin siya ng bahagya upang mailabas niya ang sobrang hangin. At saka natin ito hahatiin sa ating gustong portion. So, ang size ng ating cheese bread, depende na sa hilig mo or kung ito ay pang negosyo or pang konsumo. So, pwede tayong gumawa dito ng medium size na nasa 50 to 60 grams or large size na nasa 80 to 100 grams. Tinitimbang ko dito ang bawat putol ng aking dough para pantay-pantay lahat, lalo-lalo na kung ito ay pang negosyo para madali mo siyang makosting. Ang nagawa ko nga pala dito ay 28 pieces na 80 grams each. Pag nakat na natin itong dough, ayan, bibilugin natin ito gamit ang ating kamay. Huwag masyadong madiin sa pagbilog, hayaan nating makahinga ang ating dough. So, pag nabilog na natin yung ating mga dough, ngayon, bibihisan na natin ang ating cheese bread. Syempre, hindi tayo papayag na plain lang, di ba? So, kailangan may stracel para sosyal at magbibigay crunch ng ating tinapay. So, ididip lang natin yung binilog natin na dough sa water. Saka natin i-gently press yung stracel sa palibot nito. Dapat hindi natin sobrang didiinan ha. Yung sakto lang na kumapit yung stracel sa ating cheese bread. Mas maganda kung lahat ng parte ay covered ng stracel. O, ayan na siya. O, di ba? Parang special tinapay sa mamahaling cafe. Pero mas matipid at mas masarap pag homemade. I-rest lang natin itong tinapay ng 1 hour. Tapos, i-preheat na rin natin yung oven natin sa 180 degrees Celsius. After 1 hour, i-bake na natin siya sa loob ng 20 to 25 minutes hanggang sa maluto lang yung ating bread. Ayan, luto na. Ang bango-bango ng aking kitchen. Pwede nyo pala itong ibenta mga moms. Dagdag din income. Mga moms, tapos na ang aking cheese bread. Mainit, malambot at may pa-crunch pa sa labas. Swak na swak sa merienda. O, tingnan nyo, pang malakasan talaga. Siguradong papatok to. Subukan nyo na sa bahay mga moms. Pwede pang negosyo or pwede pang merienda. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Please like and follow Nanay channel.